Magandang hapon po sa bawat isa sa atin. So, yun. Ngayon po, tutuloy po natin yung ating mga encouragement po patungkol po doon sa camp. Nung mga nakaraan po ay nagturo na po sa atin si Pastor Sheila, ganoon din po si Pastor Andrew. At ngayon po, ako naman po yung pagbigay po ng mga encouragement po para sa atin, para po sa nalalapit na natin camping. Alam ko po na excited na ang bawat isa. Amen, dahil yearly po natin itong ginagawa 3 beses sa isang taon. Kasama na po yung October, kasama na rin po yung July, at yung pinakamalaki pong gathering natin, yung summer. Kasi kasama talaga kahit pamilya, lalo na po yung mga baguhan. Amen po. So yun. Meron po tayong 3 laging dapat na tandaan. Amen po. O kaya mga tinatawag na yung mga pwede nating mga pwede nating makuha sa camping. Amen. Halimbawa, number 1, yung advantage. Amen po. Ng pagka-camp. Then yung mga exciting po na nangyayari doon. Ganon din po yung encouragement natin sa ibang tao para madala natin sila. Amen po. Parang kagaya nung panahon nila Moses, bago po sila mapunta doon sa lupang pangako, nandun sila sa land of Egypt, na naalipin sila almost 400 years. Amen. Na dumating sa kanila yung fellowship nila sa Diyos, talagang hindi na ganoon ka accurate na kung ano yung gusto ng Diyos na mangyari o mga ginagawa ng mga anak niya para mag-worship sa Kanya, para sumamba. Amen po. Kaya nga dumating yung time, narinig ng Diyos yung mga hinaing, amen, yung daing ng mga people of God that time. Ayun po yung mga Hudyo. Amen. Yung mga Israelites. Kasi nag-stay sila sa Egypt. Hindi sila umalis doon, kundi nagpaalipin na lang sila. Ngayon po dito sa Exodus chapter 7 verse 16, basahin ko lang po, At dito natin uhugutin yung mga yung topic natin na ano ba yung pagiging advance ng nagka-camp, ano ba yung mga exciting na pangyayari doon or kwento, at yung bilang encouragement po natin sa bawat isa. Amen. Para makapag-camping. Dito po sa Exodus 7 verse 16, sabi niya, "Then say to him," kanino doon sa Parao, sabi ni Moses, "The Lord, the God of Hebrews, has sent me to say to you." Yung Panginoon daw, yung Diyos ng mga Hebreo, may sinasabi patungkol doon sa Parao. Ano yung sinasabi niya? Sabi ng Diyos ng mga Hebreo, "Let my people go." Pabayaan mo kami na umalis dito, makapagsamba kami sa Diyos namin. Then sabi niya, "So that they may worship me in the wilderness. But until now, you have not listened." Amen po. Yung people of God o yung mga Hebreo that time, sila Moses at yung bayan ng Diyos, si Moses sinend ng Diyos para, sabi niya ganoon, palayain yung mga tao niya doon sa Egypt. Parang sa panahon natin ngayon, kumbaga kailangan nating mag-let go. Amen? Doon sa mga talagang bagay na pinag-i-stayan natin, tapos punta tayo doon sa isang lugar na kung saan yung Diyos talagang masasamba natin. Nang magagawa natin kung halimbawa, worship mo siya sa pamamagitan ng pag-awit o pakikipagkapwa-tao o pakikipag-fellowship sa ibang tao, makipag one-on-one kay Lord. Yung mga ganong bagay. Kasi nung unang panahon, yung time nila, yung Diyos talagang merong proper way of worship na gusto niyang gawin. Amen? Para malugod yung Diyos. Parang kahit pasabihin na natin kahit sino yan, dahil instinct sa mga tao na tayo ay may kinikilalang Diyos. Yung mga Hebrew, ayaw nilang
yung mga Egypt, ayaw nila nakikita yung way ng worship ng mga Hebreo. Ganon din yung mga Hebreo, ayaw naman nilang makita kung ano yung way of worship ng mga Egypt. May mga ganon tayo na instinct sa tao na tayo ay sumamba sa Diyos. Amen po. Ngayon, bakit tayo minsan lumalayo? Bakit tayo minsan naghahanap ng mas malayong place para doon makapag-worship tayo ng maayos? Kaya nga, ang advantage, amen po, ang advantage, number one, yung advantage natin, kaya tayo lumalayo, minsan, amen po, di ba, kagaya ngayong summer, October o July, kasi doon sa isang lugar na yon, doon walang sisita sa atin. Walang kumbaga parang mangungutya sa atin, ganyan pala yung mga born again, iyak, tawa, iyak. Amen po. Kasi hindi nila alam yung feeling na ganun eh. Pero sila rin, meron din tayong kinaayawan sa kanila ng way of worship nila, yung mga tao naman na unbeliever. Parang yung mga Egypt. Amen po. Kaya ang isang advantage nito, nagagawa natin kung ano yung mga dapat natin gawin. Amen. Minsan talagang nandoon sa loob natin, talagang alam natin doon sa loob, kinakausap tayo ng Diyos. Tapos dahil sa nandoon tayo sa lugar na maraming mga bulong, maraming mga tao na hindi naman nila alam yung feeling na ganon, ay pagtatawanan nila tayo or kukutsain nila tayo. Kaya yung isang advantage talaga, magagawa mo kung ano yung gusto mong way ng worship para sa Panginoon. Amen po. Parang nung panahon nila Moses, kaya lagi niyang sinasabi, let my people go. Na basically, yung Diyos talaga yung nagsasabi nun. At the same time, titigas ng Diyos yung puso ng Parao para maipakita ng Diyos kung gaano siya talaga kadakila. Amen po. At yung pangalawa, yung pag nandoon ka na kasi sa lugar na yon, talagang doon yung Diyos kikilos eh. Magkakaroon ng mga exciting moment. Amen po. Parang nung unang camping ko, ganun na ganun. At I believe tayo rin, na bawat mga nakikinig, yung mga first time na camp natin, talagang ang Diyos may mga exciting moment na talagang nangyayari sa atin. Doon na halos hindi natin maipaliwanag, pero nandoon yung pangungusap talaga ng Diyos. Amen po. Hindi lang doon sa loob, kundi sa labas, makikita mo rin na ganito pala yung mga tao pagka nasa Panginoon. Talagang nandoon, pwede ka makapag-express ng mga saloobin mo. Pwede mong i-express sa Diyos kung ano yung mga saloobin mo. At the same time, alam mo, nakikinig yung mga tao at nakikinig yung Diyos sa'yo. Amen po. At sa mga iba pang exciting na moment, minsan may mga tao talagang lalaya sa sakit. Lalaya sa depresyon. Amen po. Lalaya sa pang-aalipin ng mga dyablo. Lalaya doon sa mga hindi tamang relasyon. Lalaya sa kung ano pa mang mga bagay na umaalipin sa kanila. Yung mga bagay na yung hindi nararanasan yun ng mga tao na hindi sila napalapit sa Diyos. Pero pag dumating yung camping, lalo na sa mga first time, nangyari yung mga bagay na yon, mismong sila o mismong tayo nung una natin ay hindi natin talaga maipaliwanag kung ano yung mga bagay na yon. Pero yung maganda doon, amen po, yung maganda doon, talagang once sa buhay natin, napatunayan natin, meron talagang Diyos. Amen po. Na talagang kumakalinga sa atin, talagang sumusubaybay sa atin. Talagang nandoon yung Diyos para makinig sa atin. Ano man yung mga hinaing o daing ng bawat isa. Amen. Kaya nga, nung time na yon, yung pangatlo, ina-encourage ni Moses yung mga tao, na punta tayo doon. Kumbaga sabi ko nga po, dito natin uhugutin yung ano natin yung about camping natin. Tayo rin, di ba? Ina-encourage natin yung mga tao na punta tayo ng camping, parang sa panahon nila. Punta tayo doon sa ilang kasi doon talaga yung Diyos, gusto niya, doon natin siya sambahin. Sa panahon natin ngayon, punta tayo ng camp. Sa inyo, sa Batangas. Para doon makikita natin kung ano talaga yung gagawin ng Diyos sa atin, sa akin, at doon sa mga naisama natin.
Amen po. Minsan talagang magbibigay ka ng mga encouragement. Minsan magkukwento ka ng mga bagay na nangyayari doon. Maging yung mga tao na gumaling doon, maging yung mga tao na pinalaya ng mga umaalipin sa kanilang masasamang espiritu, yung mga tao na talagang depressed, tapos nagkaroon ng pag-asa, yung mga tao talagang hirap sa buhay, tapos natutunan nila meron palang pagpapalang nakalaan. Amen. Kumbaga yun yung mga bagay na magdadala sa atin, magpapalakas sa atin. Amen po. Para lalo pa tayong makapagpatuloy. Yung pangyayari sa kanila nung unang panahon, parang nangyayari sa panahon natin ngayon. Amen po. Na dapat nandoon yung nararamdaman natin sa loob natin. Yung camping, ito yung isang bagay na talagang pag dumating yung time na yon ay hindi mo makakalimutan, lalo na't alam mo kinausap ka ng Panginoon. Amen po, sa camping na yon. Okay po. Kaya number 1, yung advantage, kaya tayo nagka-camp para magawa natin kung ano yung mga gusto nating pagsamba. Amen po. Sa Panginoon. Kung ano yung way, kumanta, makinig ng mga sermon, magturo din, amen po, sa iba, kagaya ng divided seminar. Makipag-fellowship sa mga ibang kapatiran na malalayo, ganun din makipag-fellowship sa mga bagong kapatiran na pupunta, na mga bago nating makakakilala. Yun yung mga advantage Kumbaga kahit nasa malalayo yung mga iba nating kapatiran, ay nandoon. Ako dati nagtataka sabi ko, ba't kaya iba-ibang probinsya yung mga tao? Pero nung una ko, sabi ko, ba't kaya sila magkakakilala? Pero later on, habang tumatagal, kasi nagka-camp din naman ako yearly, at wala pa po akong natatandaan na absent ko. Maliban doon sa isang beses, one time sa Piñel, humabol ako. Ayun na yung pinaka-late ko. Nagtataka ako Sabi ko, ba't kaya ganon? Magkakakilala silang lahat. Ayun pala, advantage din pala iyon. Para kahit pa sabihin mong yearly nagka-camp, pag nagkakilala na kayong dalawa, so hindi na mawawala yun. Amen po. Saka talagang maraming nangyayari. Ngayon, nung nakaraang taon, ayun yung nangyari. Pero yung ngayong darating na taon, hindi pa natin alam. Pero isa lang po yung alam natin, excited tayo. Amen po. Kaya encourage din natin yung bawat isa, lalo na po yung mga bago natin na isasama, na lahat naman amen, nung nakakilala, majority siguro ng mga taga-Rema, lalo na po yung mga first time na nag-camping, syempre doon na nila nakilala ang Panginoon. Amen po. Kaya kung meron man tayo na prospect, or kahit hindi, pero pinagpe-pray natin sila, ngayon yung time na sabihin na natin sa kanila yung bagay na yun. Amen. Para doon sa pag-uumpisa nila na yun, at least talagang 1 week, hindi lang yung tipo na nashiran natin, isang araw, pinatanggap, tapos pinalo up. Wala naman din problema talaga ron kasi sa lahat ng pangyayari na yun, yung Diyos talaga yung kumikilos doon Pero eto, kakaiba 1 week. Amen. O sabihin na natin less than 5 days. Halimbawa. Pero magiging solid siya kasi everyday nakakapakinig siya ng mga salita ng Diyos. At ganoon din nakaka-fellowship niya din yung mga ibang kapatid natin. Amen po. So kaya encouragement po sa bawat isa sa atin. Maging excited din tayo. Amen. Yung excited, kung tutuusin, hindi naman talaga dun sa camp kundi doon sa gagawin ng Diyos sa camp. Amen. Kasi kung camp lang talaga yon, di nagsaya lang tayo ron. Amen. Pero kung yung pagkilos ng Diyos ang titignan natin doon, ayun yung exciting doon. Na yung Diyos pala, kahit di mo nakikita, gumagawa sa buhay natin. Amen po. So kaya po yon, yung bawat isa, encourage natin na magpatuloy. Amen. Ganun talaga. Hanggat hindi pa dumarating yung Panginoon, gawin natin kung ano yung mga dapat na gawin natin para sa Kanya. Hindi lang para sa Kanya, kundi
para din doon sa mga ibang tao. Kasi dalawa na lang naman talaga yung mimisyonin natin eh. Sabi nga ng Panginoong Yesus, dalawa yung pinaka-importante doon sa Bible. Love your God, tapos love your neighbor. Amen po. Kaya doon sa dalawang bagay na yon, may papakita natin sa Diyos yung tunay na pagsamba para sa Kanya. Kaya po, attend tayo ng camp, then magsama tayo ng iba. So yun po, maraming salamat po sa bawat isa sa atin. Tayo po ay manalangin. Amang Banal, maraming salamat po sa hapon na ito. Dalangin namin, Panginoon Lord, sa camping na ito. Ikaw yung kumilos. Ikaw yung magpakita, Panginoon Lord, ng mga himala mo na gagawin sa bawat buhay ng bawat isa sa amin. Hindi lang dun sa bago, kundi sa matatagal na. Dahil yung pagtingin mo po sa amin, Panginoon Lord, ay pantay-pantay at lahat po na mga pupunta doon, mga dadalo doon, alam naming may gagawin ka sa buhay ng bawat isa sa amin. Maraming salamat po, Ama, ganun din sa mga tao na gusto namin na makakilala sa iyo, maisama namin. Patuloy po na Holy Spirit, kumilos ka sa buhay po ng bawat isa sa kanila. Maraming salamat po, Ama, sa hapon na ito. Pagpalain niyo po, Panginoon, ngayon pa lang, yung camp na ito. Tinataas po namin ito sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. So, yun. Maraming salamat po sa bawat isa sa atin. At God bless po. See you po sa camp.